Mutya ng suso! Oh yeah! Viral ngayon sa social media ang tikbalang pares overload. May suspetsa kami na ang karne na ginagawa nilang pares ay karne ng tao. Siyempre, bago kita iluto, titimplahan muna kita. Bawang, sibuyas, paminta, sili, at iba pang sikretong mga sangkap. At ngayon, iluluto na kita ng buhay. Ang cute-cute mo talaga, J-Ban. Tiyak masasarapan sa'yo ang mga customers. Memekus-mekus na kita sa Pares Overload. Ah! Beshi, Selly, ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Pwede ba maging tayo? Mga katoto, i-like ang video na ito at mag-subscribe kay Boss G. Napakabilis na mag-animate, super gwapo pa. Si Boss G ay isang gwapong milyonaryo na aswang master at seller. Isa siyang albularyo opa. Ang kanyang mga kaibigan ay may kanya-kanya ring mga kapangyarihan at kakayanan. Para malabanan ang dumaraming mga aswang na umaatake dito sa mundo, binuo nila ang isang grupo na tinatawag na GWAFO, ang Greatest Worldwide Aswang Fighters Organization. Ang mga miyembro nito ay tinatawag na mga aswang fighter at sila ang tagapagtanggol ng universe laban sa mga aswang. Episode 1, Tikbalang Pares Overload, niluto si J-Ban. Noshly's animation. Mukha ba ng tao yan? Hoy! Ang audition na ito ay para sa mga bagong miyembro ng GWAFO. Aswang fighter ang hanap namin dito, hindi mukhang aswang. Anong kalokohan ito, Tipaklong? Si Nashley ang isa sa pinakamalakas kong estudyante. Dapat nga ay automatic na siyang kasali sa GWAFO. Hindi na siya dapat mag-audition. Oo nga, pwedeng-pwede na aswang fighter si Nashley. Taglay niya ang mutya ng Minecraft. Kung tutuusin na ikaw, Tipaklong, ang hindi dapat kasali sa GWAFO, wala ka namang kapangyarihan. Aba, palakasan pala ito. Porket magkasama kayo sa mutya, papapasukin nyo na si Nashley sa GWAFO. Wala man akong kapangyarihan. Taglay ko naman ang good looks at pleasing personality. Ako ang naglalagay ng gwapo sa GWAFO. Mas pogi ako sa'yo. Aba, sumasagot ka pa. Nashley, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kayo ni Selly ang pinakamagagaling kong estudyante. Naniniwala akong gagamitin mo ang mutya ng Minecraft sa kabutihan. It's a yes for me. Nashley, matagal na tayong magkaibigan. Toto, pengin load. Hahaha. Buti nga sa'yo, Nashley. Inaagawan mo kasi ako kay Selly. Nashley, alam mo na ang ibig sabihin nito. Kailangan mo ng 3 yes para ikaw ay maging isang aswang fighter. At maging GWAFO. Kahit anong boto ko ay hindi ka na matatanggap. Thank you, at goodbye, Nashley. Malalagot kayo sa akin. Guards, paki-escortan si Nashley sa labas. Tiyaking hindi na siya makakabalik. Sige, papasukin na ang next contestant. Albularyo opa, ang puso ko ay yamuji mo. Albularyo opa, lahat sila'y aswang kung para sa'yo. Hoy, Toto. Tumabi ka dyan. Ako ang pipindot ng golden buzzer para sa jowa kong si Selly. Ako ang pipindot ng golden buzzer para kay Beshi. Matuto kayong gumalang sa nakakatanda. Ako ang pipindot ng golden buzzer para sa aking pinaka-cute at pinaka-sexy na estudyante na si Selly Fan Art. Congratulations, Miss Selly Fan Art. Mukhang nakuha mo ang puso ng mga judges dahil sa pagkanta mo ng Albularyo Opa. 3 pa silang sabay-sabay pumindot ng golden buzzer. Dahil dyan ay automatic member ka na ng Greatest Worldwide Aswang Fighters Organization. Thank you. Ang cute mo talaga, Beshi. Oy, Toto, hindi ako payag na ang jowa kong si Selly ay magkaroon ng boy best friend. Tipaklong, hindi ako payag na ang pinaka-cute at pinaka-sexy kong estudyante ay tawaging jowa ng isang pangit na gaya mo. Mamaya na lang kayo magtalo at tapusin na natin ang audition. May kadate pa ko mamaya na 5 mga chicks.
Papasukin na ang next contestant. Hello sa inyo. Ako nga pala si J-Ban. Ang kapangyarihan ko ay mula sa mutya ng suso. Wow! Gusto ko yan! Oo nga, lalo na pag malaki. Masarap yun sipsipin. Parang masyado pa siyang bata para maging guwafo. Totoy, ang hinahanap namin ay ang mga pinakamalalakas na aswang fighter sa universe. Lalaban kami sa mga aswang. Kaya mo ba yun? Kilala ko siya, Lolo Busting. Maasahan natin yang si J-Ban. Kung pwede nga lang ay pipindutin ko na tong Golden Buzzer. Kaso ginamit na natin ito kanina kay Selly. Oo, isang beses lang pwede gamitin ang Golden Buzzer kada season. Nakareserba lang yan para sa pinakamalalakas na aswang fighter at mga albularyo kontra aswang sa probinsya. J-Ban, ipakita mo nga sa amin ang iyong kapangyarihan. Mutya ng suso! Oh yeah! Iba pala ang power mo sa iniisip ko. Excited pa naman ako sa iyong mutya. Basta ka rin, no? Medyo disappointed din ako. Kuhol pala ang sinasabi mo. Sabi kasi ni Boss G, masarap daw sipsipin. Oo, di ba? Lalo kapag ang luto ay ginataan. Manood kasi kayo ng mutya. Sa episode 2 ng mutya, ginamit ni J-Ban ang mutya na yan at umikot-ikot. Parang yung ginagawa niya ngayon. Hindi ko alam kung anong maitutulong niyang pag-ikot-ikot mo sa paglaban sa mga aswang. Pero kung si Toto, ang #1 aswang fighter ay may tiwala sa'yo, magtitiwala na rin ako. It's a yes for me! Yes din ako, J-Ban. Alam ko malaki maitutulong mo sa amin. Boss G, wag mo siya papasukin. Niloko niya tayo sa resume niya tungkol sa gamit niyang mutya. Kaya kamukha namang wala siyang silbi. Nagkakamali ka, Tipaklong. Tignan mo, meron siyang 100,000 subscribers. Holy moly! Famous pala ang bansot na yan. Pwede natin siyang gamitin pang clickbait. Oo, pag nakasama natin siya ay meron na tayong 2 kasama na may silver play button. Pareho sila ni Toto na may mahigit na 100,000 subscribers. Wow, matinding pang clickbait to. 100,000 ni Toto plus 100,000 ni J-Ban equals 200,000 views minimum kagad. Matutupad na ang pangarap natin mag 1 million views. Yehey, yayaman na tayo. Sige, ako ang bahala. Hindi lang yan. Bagay na bagay pa si J-Ban sa next mission natin. Dahil sa mga rason na yan, J-Ban, kaya yes din ang sagot ko. Welcome sa Guapo, ang greatest worldwide aswang fighters organization. Yehey! Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, Boss G. Sana maging kaibigan ko kayong lahat. At doon nagtapos ang first batch audition para sa Guapo. Natanggap si Selly at J-Ban, subalit hindi natanggap si Nashley. Ito ang ating mission. Kailangan natin hulihin or tapusin ang tikbalang na ito. Ang tikbalang na ito ay isang Class A na aswang at lubhang mapanganib. Ayon sa mga marites, ito daw ay kumakain ng tao at ang paboritong pagkain nito ay ang mga bata at magagandang mga chicks. Yan ang dahilan kaya kailangan natin siyang pigilan. Parurusahan natin siya sa ngalan ng magaganda at sexy na mga chicks. Boss G, nakita ko na ang tikbalang na yan. Di ba yan yung famous na pikpok? Oo nga, trending ngayon yan ah. Yan yung may-ari ng parisan. Oo nga, yung tikbalang Pares Overload. Matagal ko nang gustong kumain dyan eh. Trending kasi. Sige, ililibre kita, Beshi. Tumigil ka dyan, Toto. Ako ang manlilibre kay Miss Beautiful. Tipaklong, wala ka namang pera eh. Isa kang brokey. Paano mo ililibre si Selly? Toto, pwede pa utang. Puro kayo kalokohan. Pero tama kayo. Trending nga ngayon ang tikbalang na ito dahil sa kanyang paresan. Ang totoo ay na-feature na rin siya sa show na KMJC at na-interview ni Kangusumo, Jessica Chongo. Viral ngayon sa social media ang tikbalang Pares Overload. Paano ba naman kasi bukod sa mura na marumi pa, dinadayo rin ito ng mga tao para makapagpa-picture sa may-ari na isang legit na tikbalang. At syempre kumain dito ang inyong kanguso, Jessica Chongo. May suspetsa kami na ang karne na ginagawa nilang pares ay karne ng tao. May mga nawawala ring mga tao na malaki ang posibilidad na dinukot ng tikbalang na iyon. Ang problema ay wala kaming matibay na ebidensya.
dahil ang source lang namin ay mga marites at mga nerds sa social media. Kaya kailangan mahuli natin siya sa akto na dumudukot ng customer, sundan siya at malaman kung saan niya itinatago ang mga bihag at iligtas ang mga bihag na iyon bago pa sila iluto. At dito papasok si J-Ban. Sabi sa'yo bagay na bagay sa'yo ang next mission na ito. Ikaw ang gagawin naming pa, J-Ban. Magpapanggap kang customer na nag-iisa at dahil sa maliit ka lang. At nag-iisa, ikaw tiyak ang tatargetin ng tikbalang. Grabe ka, Boss G. Hindi mo lang ginawang pang-clickbait si J-Ban. Ginawa mo pa siyang literal na bait. Hehehe, genius talaga si Boss G! Sinulit niya ang collab! Ang problema kapag namatay si J-Ban at nakain ng kabayo, baka wala nang makipag-collab sa atin. Huwag ka matakot, J-Ban. Ang buong Guwafo ay nakabantay sa iyo. Lahat ng members ay magpapanggap na pangkaraniwang customers at agad kang tutulungan. May ilalagay din kami sa iyong tracking device para alam namin kung nasaan ka. Tawagan mo lang ako kapag nagkaroon ng problema. Sige na, matulog na kayo. At bukas ay sisimulan na natin ang misyon. A few minutes later, Pa-order nga po ng isang Pares Overload. Ang cute mo naman! Mukha kang masarap! Gusto mo ba libre na yung order mo? Basta meron kang unlimited. At ang iyong... Pagkatapos ay ang iyong... Mutya ng suso! Ginamit ni J-Ban ang mutya ng suso upang tumakas. Umikot-ikot siya na mabilis ngunit hinabol siya ng tikbalang. Ayos din yung kapangyarihan mo, ha? Pero tandaan mo, kabayo ako, mabilis ako tumakbo. Hehehe, huli ka. Lagot ka ngayon sa akin. Iluluto kita, baby boy. Boss G! Toto! Tulang! Siyempre, bago kita iluto, titimplahan muna kita. Bawang, sibuyas, paminta, sili, at iba pang sikretong mga sangkap. Wow! Huwag mo ako lutuin! At ngayon, iluluto na kita ng buhay. Ang cute-cute mo talaga, J-Ban. Tiyak masasarapan sa'yo ang mga customers. Memekus-mekus na kita sa Pares Overload. Beshi, Selly, ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Pwede ba maging tayo? Sumusobra ka na, Toto. Inaagaw mo na nga sa akin si Eugene. Ngayon inaagaw mo na rin sa akin si Selly. Selly, wag ka maniwala sa Toto na yan. Isa yung chick boy. Ako na lang ang piliin mo. Wala man akong kapangyarihan galing sa anghel. Parang 10 demonyo naman ako pagdating sa... Akin lang si Selly. Malalagot kayo sa akin. Beshi, mabuti pa pumili ka na sa aming tatlo. Sino ba talaga ang gusto mo? Oo nga, para magkaalaman na kung sino ba talaga ang pogi. Ang gusto ko ay Excuse me mga ma'am, sir. Andito na ang order niyong Pares Overload. Enjoy your meal. Sa wakas, andito na ang order natin. Iyon nga lang, bakit merong smartwatch dito sa pagkain ko? Kapareho pa ng smartwatch nila Selly at Toto. Bale na, lamang tiyan din to. mukha ring masarap itong susong ito. Nyam nyam. Susu flavor yata tong Pares na to eh. Nyam nyam. Ah! Mukha kang malinamnam, J-Ban ah. Kakainin kita. Ah! Ah! Si J-Ban ay niluto at ginawang Pares Overload. Gusto niyo bang iligtas si J-Ban? I-like ang video na ito para makaligtas si J-Ban. Ah! Ang sama ng panaginip ko. Sana hindi mangyari. Lubhang kinabahan si J-Ban sa misyon, kaya nanaginip siya ng masama. Oo, panaginip lang ang lahat ng nangyari, simula nang pinakita ang a few minutes later. Tignan niyo ang timestamp. Huwag na mag-alala ang 100,000 fans ni J-Ban at buhay pa si J-Ban. Family-friendly ang aming channel. Walang namatay na animator sa paggawa ng video na ito. The next day! At dumating na nga ang araw ng misyon. Hindi na ito panaginip. 3 oras nang nakapila si J-Ban sa paresan. Subalit dahil sa haba ng pila, hindi pa rin siya maka-order. Hanggang sa nilapitan na siya mismo ni Tikbalang.
Hello, baby boy! Napakaswerte mo, ikaw ang pang 1,000 na nakapila sa araw na ito. Dahil dyan, mayroon kang special prize. Sumunod ka lang sa akin at dadalhin kita doon sa VIP room. Ang swerte naman nun. Oo nga, sana all. Ikinulong ng tikbalang si Jayban, kasama ng ibang mga bihag. Hehehe, uto-uto ka rin pala, baby boy. Sa bagay, lagi namang gumagana ang modus ko na ito. Kunwari, may special prize, tapos dadalhin ko sila sa VIP room, tapos ikukulong ko sila, tapos iluluto ko at gagawing pares. Ha 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 ha. Sino kaya sa inyo ang next kong iluluto? Tipaklong, sigurado ka ba na dito dinala ng tikbalang si Jayban? Ayon sa tracker na inimbento ni Boss G, sa loob ng VIP room na yan si Jayban. Mag-ingat kayo. Nararamdaman ko ang malakas na puwersa ng kadiliman sa loob ng kwarto na yan. Asan na ba si Boss G? Siya ang leader ng Guwapo. Bakit wala pa siya? Ang sabi ni Boss G, medyo malilate daw siya dahil meron siyang business appointment ngayon. Teka lang, tawagan ko siya. Hello, kamusta na? Nahuli nyo na ba yung tikbalang? Hindi pa, Boss G eh. Sabi ni Lolo Bosting malakas daw ang puwersa ng kadiliman. Ganun ba? Andyan naman si Toto eh. Boss G, kailangan ka namin dito. Nararamdaman ko na sobrang lakas ng mga kalaban sa loob ng VIP room. Kahit si Toto ay hindi sila kaya mag-isa. Boss G. Sige, susunod na lang ako. Bye. At nasa mahalagang meeting pa ako. Susunod na lang daw si Boss G. Nasa mahalaga siyang meeting. Boss G, sino ba yan? Istorbo naman eh. Oo mura, Boss G. Italay marapir. Grabe na kami round saban. Pasensya na. May mga tumawag lang na mga buwisit. Hindi naman pala mahalaga. Sige, pumuwesto na kayong 5. Get ready for round 7. Yes, Master. Boss G, sige pa. Mukhang mainit ang business meeting nila, Boss G. Sana all. Saklala! Boss G! Toto! Tulang! Jayban, pingin load. Ah! May ligtas kaya nila Toto, si Jayban at ang iba pang mga bihag? Darating kaya si Boss G? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Fighter.